Paano ka nagiging backslider na nandyan ka naman, umuupo ka naman, nag-duty ka pa? Ito, dito nangyayari yan. Pag may narinig kang topic, preaching, na kailangan mo sundin at hindi mo sinunod, pamaya-maya ka. Ay, bukas na, next time, next week, next month ko yung gagawin. Delayed obedience. Ito yung kasalanan ni Saul. Delayed and partial obedience. Obedience is better than sacrifice. Sumunod ka na. Pag ikaw hindi masunurin, matigas ulo mo, titigas puso mo, akala mo tama ka. At isang palatandaan na backslider ka na, ang dali mong makakita ng mali ng iba, pero yung mali mo, hindi mo nakikita. Kaya sabi ni Jesus, bago mo tanggalin yung puwing sa mata ng iba, tanggalin mo muna yung palakol sa mata mo. Close kay Lord, nakikita niya yung kamalian niya agad. Nakikita rin yung kamalian ng iba, pero yung mali niya muna ang nakikita. Pag ikaw backslider na, nakakarinig ka pa rin ng message, pero wala nang dating, wala nang effect. Kaya bago pa tayo dumating sa puntong yon, magpakumbaba na tayo kay Lord. Lord, sorry. At kung dumating na tayo sa puntong yon, ang tigas na ng puso natin, kailangan natin magpabungkal kay Lord. Kailangan natin humingi ng tawad at magpaayos.